So, ngayon, nandito tayo sa third to fourth Passover wherein we will tackle about 68 to 81 event. So, ibig sabihin, naka 0 to 67 na tayo. Congrats sa mga nakasubaybay. Sa mga hindi nakasubaybay sa mga nauna, PM nyo lang ako. Bibigyan ko po kayo ng copy ng lahat ng naunang sessions at pati yung student handouts nyo. So may 13 events tayong pag-uusapan ngayon. At tara, lakbayin natin yung nilakbay ni Jesus Christ. So public ministry of Jesus from 3rd to 4th Passover. But turn to, edit nga natin para hindi ko makalimutan. Mamaya kasi isi-save na natin to and we will make this as a PDF copy in PowerPoint type. So ayan, edit agad para minsanan. So in the last chapter, we finished the events recording during Jesus' second year of ministry, and during this time, we see that he is immensely popular. No, napag-usapan natin nun. Kumbaga kung vlogger si Jesus Christ, talagang ano po siya, trending. Ganun. And during this time, we see that he is immensely popular but he has made some deadly enemies. Talagang deadly. Bakit? Kasi nagawa nga siyang ipapatay. Pero tatalakayin natin yan next time. So the Pharisees and religious leaders want to kill him. Halos patuhin nga siya pero dinaanan lang ni Jesus Christ sa gitna and nahawi yung mga Pharisees. Even some of the disciples are leaving. Pag-usapan po natin yun ng nakaraan. Talagang may mga umalis din sa kanya nung in-expose niya na siya ay bread from heaven, direct from the Father. So because of the demands din ng kanyang teachings, masyadong demanding. Parang about holiness, di ba? Ganon. Minsan kapag holiness na yung tinatalakay sa church, ang daming na-offend. Parang ayaw nilang magstay. Bakit? Because they're being hurt by the truth. Kaya ganoon naman talaga, katotohanan ay nakakasakit. Kaya kailangan ay pagtiyagaan natin na gagaling tayo kung tayo magpapa-opera mula sa sakit na tong nakakamatay, yung kasalanan. And most of his teachings and signs have been performed in northern part of the country, which occasionally visits to Jerusalem during the festivals. And then the apostles have now been chosen and are ministering on their own in the northern area as well. Natalakay po natin yon that Jesus chose the 12, and then after that, Jesus sent out those 12 and 70 disciples. After nung 70, then nag-preach nga siya, nagkaroon ng conflict, iniwan siya ng ibang mga disciples niya. So as he enters on the third year, in the third year of his ministry, so he will make more appearances in and around Jerusalem. So doon na po yun, doon na iikot. So to declare his person and purpose for his coming. So we begin the next section of events describing his ministry from third Passover to the beginning of the last Passover week. Number 68. Healing in the Gennesaret area. Mabasa po ito sa Matthew chapter 14, 34 to 36 and Mark chapter 6, 55 to 56. Our last event found in Jesus, in the synagogue at Capernaum. And Gennesaret was south of Capernaum. Mark says that many were healed simply by touching the fringe of his cloak. So, maraming gumagaling, mahahawakan lang yung laylayan ng kanyang damit. Pero hindi lang actually ito basta laylayan. May binanggit dito na fringe. So, yan. Tayo natin yung ating live stream. Medyo mahina ang internet natin dito. At itong fringe na po na ito, like other male Jews, faithful to the law, he had a blue tassel at each corner of his garment.
And this is what they reach for in faith. Ito yung sinasabi na tassel na yan. Mababasa po natin yan sa Numbers chapter 15, verse 37 to 40. Sabi po dito, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments." Ibig sabihin, hindi lang basta mga Levites or mga Pharisees. Sabi dito, unto the children of Israel, make them fringes in the border of their garments throughout their generations. And they put upon the fringe of the borders a riband of blue. So, twisted na color blue na ribband, no? "And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them." Kaya may bagay na inilagay o ipinapalagay sa lahat ng mga kalalakihan ng buong Israel. At tuwing makikita nila ito, mahawakan nila ito, mapapansin nila sa ibang tao, they will be reminded of all the commandments of the Lord, and not just be reminded, but reminded to do them. "That ye seek not after your own heart and your own eyes," sabi niya dito, "after which ye used to go a-warring. That ye may remember and do all my commandments, and be holy unto your God." So, yung tinatawag dito na fringe, ilalagay sa corner ng garment, sa pinakadulo. Ayan, nakikita niyo po yan. Meron ditong color blue. At yung dulong laylayan na hinawakan, possible, nung babae na, alam niyo naman, yung inaagasan ng dugo ng 12 taon, possible na ito yung hinawakan niya, yung tassel or yung blue tassel na ito, yung fringe. At dito po binanggit sa Matthew chapter 6 verse 55 to 56 and 34 to 36 na meron pong mga talagang mga pinagaling si Lord, na kung sino yung humawak sa laylayan na yun ay gumagaling po sila. At may significant meaning po ang blue tassel na ito para sa atin. Let me open itong Matthew chapter 14 para sa lahat. Wala akong nailagay dyan, kaya open na lang natin dito sa ating pong Bible. Matthew chapter 14 verse 34. Yan. Ito ang sabi niya. "Nang makatawid sila ng lawa, dumaong sila sa bayan ng Genesaret. Nakilala ng mga taga roon si Jesus, at pinamilitan nila sa mga karatig lugar na naroon siya. Kaya dinala ang mga tao kay Jesus ang mga may sakit sa kanila. Nakiusap sila kay Jesus na kung maaari pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ay gumaling." Diba? Lahat, walang exemption eh. Lahat ay gumaling. Nakakatuwa eh. Nakaka-bless. Hindi lang, itong babaeng inaagasan ng dugo ay kinuwento niya na laylayan lang yung nahawakan niya, fringe lang yung nahawakan niya. And then, naranasan yung himala na nabenta niya lahat ng kabuhayan niya. And then, marahil sumikat yung nangyari po sa babaeng 12 taon nang inaagasan ng dugo. At nung nabalitaan nila na dadaan ulit doon si Jesus Christ, sinamantala nila yung pagkakataon, hayaan niyo po na yung mga tao ay lumapit din. So, to make the long story short, ganun nga po ang nangyari. Ang daming pinagaling ni Lord na mga lumapit. Sabi doon, lahat. Napakalaking blessing yung salitang lahat. Bagay, walang exemption. Matthew chapter 14. Yan, babasahin ko sa inyo sa Greek yung tassel. Matthew chapter 13 verse 34.
The fringe. Fringe talaga ang nakalagay dito. Crespidon. Fringe. At itong sa Numbers chapter 15, verse 34 to 40, meron akong na ano po dito na discover din yung salitang fringe sa verse 39. Let me read unto you. Numbers 15 verse 39. Ito po yung ibig sabihin ng tassel ay sit-sit. Sit-sit. Parang sit-chirit-sit. Yun, sit-sit. T-S-I-T-S-I-T-H. Ibig sabihin po nun ay wing-like projection or a tassel, a fringe. And naka-interlocking siyang ganun. So, naka-hobby po siya parang, alam niyo yung sinusuot natin mga bracelet or band. So, ganun po yan na color blue. So, wing-like projection. At yung salitang wing, dito sa Malakay chapter 4 verse 2, basahin ko po sa inyo, Malakay chapter 4 verse 2, na ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Sabi, my name who fear, there will be someone will arise, and healing of righteousness, the Son. Yan sabi dito, you shall go out in His wings. At binabasa ko kasi sa interlinear ng Hebrew. Yung salitang wings dito ay kung babasahin natin na you shall go out in His wings ay kanaf. Equivalent din siya ng salitang skirt or end of garment, corners of the garment, edge of the garment. So, meaning, itong tassel na ito ay it signifies the four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung kanyang divinity, yung kanyang humanity, yung kanyang pagiging servant, at yung pagiging healer niya, di ba sa gospel, four gospel, yun ang mukha na pinapakita doon. Pinapakita dito na He is the fulfillment of the law. And through Jesus Christ, we will be healed. Plus, lalong-lalo na sa mga taong may pananampalataya na sumusunod. So, kung sa law, sa lumang tipan, pinapakita ng mga tassel na ito na parang ang hirap sumunod. Pero si Jesus Christ na mismo yung ating parang tassel, na spiritual tassel, na tuwing titingin tayo sa Kanya, sa Kanyang mga ginawa, sa Kanyang biyaya, hindi pwedeng hindi tayo susunod. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga taong sumusunod ay yun talaga yung nagmamahal sa Kanya. If you love me, do my commandments. Yun yung isang pagpapakita natin ng pagmamahal. Hindi dahil sa sumusunod tayo sa mga bagay na inuutos, kundi dahil sa mahal natin si Kristo, dahil sa Kanyang ginawa, dahil ng ating Panginoong Hesus. Siya ang namatay para tayo ay mabuhay. Siya yung sinumpa para tayo ay mapagpala. Kaya, kung noon puro physical healing ang bigay ng tassel na ito, si Jesus Christ bilang gaya ng isang tassel ay ginamot tayo sa isang sakit na sadyang nakamamatay na hahantong tayo sa impyerno. So yan po yung mystery ng tassel na yan. Pwede rin po kayong mag-preach about this, and kayo na lang po ang mag-expound, magpaliwanag, isama nyo po sa sermon and some illustrations. Kaya napakaganda po nitong tassel nito. Number 69. So sa number 69 po, is all about the questioning of hand washing of the Pharisees. Kasi part ng law yun, kailangan maghugas ng kamay, di ba? Yung bago pumasok sa tabernacle, bago maglingkod. Pinapansin niya, actually, bago kumain kasama sa hygienic law ng mga Israelites or mga Jewish. Pero ang problema, ayun na nga, in-interrupt nila yung mga Pharisee, si Jesus Christ habang sila'y kumakain. And sabi dito, Jesus' successful ministry in Gennesaret was interrupted by Pharisees who had come from Jerusalem to observe and confront Him in order to discredit Him. Ganon sila ka-eager. Alam niyo yun? Yung tipong parang sa
kumbaga sa social media, sila yung basher mo pero nakapollow sila sa iyo. So one of their accusations was that his disciple violated the tradition of the elders. Ano yun? By not observing the ritualistic washing of their hands before eating. So tradition yun. So this tradition of the elders referred to a body of rules and regulations. At itong rules and regulations na yan, medyo humihina-hina ang signal natin kaya pasensya na po. So, these were created by the scribes that dictated how the law was to be applied. For example, the law forbade work on Sabbath. Talakay na natin noon. Pero Jesus Christ, nagpagaling pa rin siya nung Sabbath. So the scribes created over 100 definition of what was considered work and leisure in order to guide the Jews in keeping that command. Kumbaga, yung mga skriba kasi, paano mo masasabi na ito ba ay isang work o isang kapahingahan lang para hindi sila mahatulan na gumagawa sa Sabat. Pati yung pagkuha or pag-harvest lang ng kakainin, ganun, ay they consider that as work at nakita nila na si Jesus at ang mga disciple ay ginagawa yon, and then dinidiscredit na ay totoo ba itong lingkod ng Diyos? Hindi sila sumusunod sa Sabat, sa mga iniuutos, sabi niya ganun, sa tradisyon. Pero tradisyon yun, hindi yung part ng Ten Commandments. So in order to keep that command lang, ginawa lang yun, rules na yun, ng tao without the authority from God. Kaya sinabi niya na kayo ay sumusunod sa mga utos ng tao at hindi sa utos ng Diyos. So parang ginawa niya na mas mataas yung authority ng tao than authority from God. So Jesus went on to show that it wasn't dirty hands or even food that defiled a person's soul. It was that came out of the heart that defiled the human soul. Doon na niya sinabi na hindi sa pumapasok sa ating bibig yung makakasira sa isang tao, kundi yung lumalabas dito. So yun yung sinasabi niya. It was that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung sinabi niya. So this infuriated the Pharisees because they're not only discredited their source of authority. So natapakan yung ego nila, parang di na ito, ginagalang ng Jesus na ito ang ating tradisyon bilang mga matatanda. But also waved away food restriction to which the Jews held so dearly. Talagang strict sila doon, pero sinuway nila, lalo silang parang natapakan yung ego nila. So restricting types of food was a way of distinguishing the people as separate from other nation kasi para sa kanila, as a chosen nation, kailangan naghuhugas tayo ng kamay. Sa mga mga mananampalataya, hayaan mo sila, hindi sila naghuhugas ng kamay. So from now on, however, their faith in Christ would do this for them. So doon yung question, doon na nag-start yung questioning ng mga Pharisees. At unti-unti nang natapakan yung kanilang pride, ego, at yung mga tinuturo nila. Syempre mula bata pa lang sa bar mitzvah na tinatawag, at tinuturuan yung mga bata na kasama yun sa kanilang tradition, and then bigla na lang i-discredit ni Jesus na yun ay authority na hindi galing sa Diyos. And then number 70, Jesus heads further north. So pumunta na siya sa north. This break with the Jewish tradition was sure to cause even more hatred among Jewish religious leaders. So Jesus heads further north into Gentile territory. So nagpunta na sa Gentile territory. Nag-mission na si Jesus Christ. So here, he meets a Syrophoenician woman who is a Gentile and who asks him to heal her daughter. So Jesus, using the expression of that day, tells her that he has to come to feed the children, not their pets. Ito yung Canaanite women na sinabi niya na, di ba't ang amo ay para sa kanyang mamamayan? Sinasabi niya na hindi para sa mga aso. Parang ipinamukha niya na aso ka lang, kanainita ka, hindi ka deserving sa blessing or healing ng Panginoon. So yun yung logic ni Jesus eh. So this is what many Jews taught in those days concerning Gentiles. Ang tingin nila sa mga hintil aso. So with
which they were friendly. No, kahit yung mga Gentile ay friendly. So, ganun. So, this is what many Jews taught in those days concerning Gentiles, with which they were friendly. So, the woman recognizing the analogy and without diminishing the role and privilege of the Jews. Ang galing nga niya sumagot He didn't diminish the rules na, oo, aso ako. Hindi niya itinaas yung sarili niya. Tinanggap niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Kung yun ang judgment nyo, tatanggapin ko, pero may privilege din ng aso. Ano sabi niya? 'Di ba kahit yung mga nalalaglag ng mga yung ano ba sa breadcrumbs sa English ano ba sa Tagalog yung mumo at ayon. Ay sabi niya doon ay nakakakain yung aso dahil lang sa mga leftover na yon. So, says that even the pets get a little of the leftover after the children have eaten. So, she would gladly accept that. Tinanggap niya sa sarili niya, kahit aso ko, nakakakain pa rin ako sa pagkainan ng aking amo. So, in this woman, Jesus finds not only a woman of faith, but also a woman of humility. Napakagandang example po ito. Maybe pwede nating i-preach ulit ang sense na ito. In perseverance and courage. Dahil nag-persevere siya at yung lakas ng loob niya, galing niya sumagot. So, he rewards all of this by healing her child without even seeing her. Sige, umuwi ka na. Magaling na ang anak mo. Hindi na niya kailangan puntahan. Tulad nung isang babae na pinuntahan niya yung anak niya na pinagaling. So, ito hindi. Talagang sinabi niya na, sige, magaling na yung anak mo. So, ganun po. At tulad sa ating nabanggit sa Theology of Music, Praise and Worship, yung salitang worship ay nakaugnay sa salitang proskuneo, which is ang Greek word ng salitang aso is kuon. Ang ibig sabihin nun ay to kiss the hand of his master. So yun yung pinaka-root sense ng salitang worship. Kaya dito sa sense na ito, itong Canaanite, he tend to worship Jesus Christ at tinanggap niya na bilang pagsamba sa mas nakakataas sa kanya, tinanggap niya yung kanyang sitwasyon na pinakamababa upang maluwalhati pa rin at makibahagi sa mga tinatamo ng kanyang amo. Which is, para sa atin, it is the glory of God that we will experience. Tulad nung na-experience ni Moses by yung 40 days and 40 nights niya na sa mountain, talagang hindi lang naranasan yung glory. Talagang dumikit sa kanya yung glory ni Lord na halos yung mukha niya ay nag-shine. And that is called Shekinah glory. So ganun din sa atin. If we want to shine, we have whenever we worship the Lord, hindi dapat mag-glorify kung anong talent meron ka. Ganda ng boses mo, ganda ng tugtugan, mga ilaw at mga smoke na yan. It seems so glorious in the eyes, but actually the glory within, which is our hearts worshiping as a dog, kissing our master, tanggapin natin yung mababa nating katauhan na tayo papunta sa impyerno at biyaya lang ng Panginoon ng lahat ng natatanggap natin, maliit man o malaki. We have to be thankful to the Lord. We have to accept those, even i-diminish nila ang role natin, kahit sabihin nila na pastor ka pero ang tawag sa iyo brother, bishop ka man o doktor pero ang tawag sa iyo ay brother at walang posisyon. We have to glorify the Lord beyond our position, beyond who we are, because who we are in the sight of the Lord, we're nothing. We're nothing. Talagang wala. Alalahanin natin, Gentile tayo, di ba? But because of faith, because of that kind of faith, we are healed. No? Because of the stripes of the Lord, we are healed. And yung healing na yon, hindi lang basta physical healing yon. Healing sa anyo, ang dami na nating beses na tinakil ito. And sent him to spread the news of his cure among the region. At yung region na yon, actually 10 regions. Kung bakit 10 cities. Ang ibig sabihin kasi ng Decapolis ay 10 cities. Deca is 10. Kaya yung decagon means 10 sides, di ba?
decimal means 10, 4.10, ganon. And yun din, December means 10. Paano naging 10 yan December, Pastor? 10 yun, December. Kasi yung nonagon, 9. Pero pag binilang mo, January hanggang December, 12, di ba? Assignment niyan kung bakit. Di naman kasi talaga January ang first month eh. Hindi naman talaga January. Nasa kalagitnaan ng March. So, assignment niyo na lang 'yon. Wala yan sa ating Life of Christ. Kaya magtataka kayo, tignan mo. Pag sinabi mong mula sa birth tayo, August, di ba? Pagkatapos ng August, hindi naman bear. Ang simula ng birth, September. Septagon, what does it mean? Di ba 7? January, February, March, April, May, June, July, August, September. Pero bakit naging 9? Pang 7 lang yun. September, Pag sinabi mong October, pang 8 yan. Pero pag sa calendar ng Julian calendar, pang 10. So may nakatago kasi dyan eh. Kahit sa calendar. Diba? Nagkaroon na tayo ng side side tackle. Bahala kayo, assignment nyo yan. Ginigising ko lang yung inyong curiosity. Ano talaga ang first month. So, Decapolis. Polis means, polis is city. Policia. Yung mga polis. Acropolis. Kahit yung sa polis, that means city. Metropolis. So Jesus now returns and heals a man who is deaf, and a great multitude is assembled to hear him preach. So this is the result of the work of this demoniac. Kumbaga talagang sinadya niya na ipangalat at yun, kapag preach siya doon. Jesus not only teaches them, but also performs the miracle of multiplication of bread and fish for this group. A miracle he has done for the second time. So, yan po. Naulit po yung pagpapakain ng Panginoon sa bread and fish. Hindi lang one-time event po ang pagpapakain ng Panginoon. Hindi lang sa 5,000, meron ding 4,000. Number 72, Jesus confronted again by Pharisees. Ano naman siya? Talagang humahanap sila ng butas eh. Alam niyo naman yung mga tao, di ba? Kapag minsan nasaktan na, gusto nila gumaganti. Ang nangyayari dyan, nagsisilipan na ng mali. At ang matindi doon, hindi lang basta sinisilip, nagbibilangan na yan. At habang nagbibilangan sila, hindi siya papayag na kapag may narinig siyang mali, ay wala rin siyang masabing mali sa iba. At take note, ang masakit, minsan sa loob ng church, nangyayari po yan sa mga leaders. Patawarin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong katulad ng mga Pharisee. Si Jesus nga, ang dami niya nakikita sa kanyang mga disipulo. Talagang biyaya lang ng Panginoon at kasama pa rin sila. Diba? Ganun din tayo. Huwag na natin bilangan sila. Hayaan nilang tayong bilangan nila. So, Jesus confronted again by Pharisees. Ito po ay mababasa sa Matthew chapter 15, verse 39 and 16 to 4 hanggang Mark 8, 10 to 12. So, Jesus finishes in the area of Decapolis. Tapos na siya sa Decapolis and crosses the Sea of Galilee. Nag-cross again siya. Once there, the Pharisees are ready with another attack. Ano na namang attack ito? So, this time, to challenge him by asking for a sign from heaven. Sige nga, gumawa ka nga ng himala mula sa langit. So, their point was, his miracle were not spectacular enough. Hindi pa sila, believe. Kung totoo yan, gawin mo nga ulit. Yan. Kumbaga, alam niyo yun, yung para kang nanonood ng bilyar, tapos tumira, tsamba lang yan. Kung maulit mo yan, hindi na tsamba. Diba? Parang ganon. Hindi sila kontento sa isang tira. Gusto nila, uulitin para masigurado mo. Kumbaga, kailangan may mapatunayan. Halimbawa, ang pangalan nito sa basketball, magaling mag-basketball.
Stephen Curry, kahit ang layo-layo, kayang-kaya niyang i-shoot. 3 points, ilang consecutive na 3 points, maning-mani lang sa kanya. So parang ganun eh. Hindi sila makontento, humingi sila kay Jesus Christ na maging parang si Stephen Curry at si Efren Bata Reyes siya na kailangan maging sigurado kami, ulitin mo nga eh. Actually, paulit-ulit na nga eh. Pero ang hinahanap nila, yung nababasa nila sa Old Testament. Possible, they wanted an Old Testament miracle. Ano yung mga yon? Like, the sun stood still. And mayroong fire and brimstone that were called from the sky. Yun yung marahil na hinihingi nila. Tulad nila Elijah at saka ni Joshua. Diba? Pero ang ginawa ni Jesus Christ, did He give a miracle? No. Jesus rebukes them from their blindness in that they can tell that what the weather is from the color of the sky but can't even interpret all of the signs He has already done to prove His legitimacy. Diba? Kayang-kaya nyo basahin yung mga ulap lang. Ma-predict nyo yung panahon. Pero hindi nyo man lang na-predict or na-discern na yung sa Old Testament, ang fulfillment nito ay paunti-unti na nangyayari sa magitan ni Kristo. So, He refuses to give them such a sign and refers them to the story of Jonah. Yun na lang sinabi niya. And tells them that His will, or this will be the definitive sign that is from God. Anong sinabi niya? Gaya ng ni Jonas na 3 gabi at 3 araw at 3 gabi sa malaking isda ay ganun din na nag-survive, ganun din ang anak ng tao. Parang sinasabi niya na si Jesus Christ din, ganun din ang mangyayari sa kanya or sa akin na ako'y mamamatay at muling mabubuhay. Hindi niya agad binigyan ng best sign, as in best talagang pinakamatinding sign na siya ay galing sa Ama o sa Diyos. Yung mabuhay maguli na walang ibang involved na propeta o kung sino man. Talagang siya. Diba? Kasi sa Old Testament, si Elisha, nagamit siya makapagbuhay ng patay. Si Jesus Christ, nabuhay niya yung patay, yung mga nakitang patay doon. Yung sarili mo ay buhayin mo kapag namatay ka. Diba? So yun yung greatest sign talaga. So the resurrection will be the sign for everyone, including them, that He is the Messiah sent from God. Kaya nga tayo, nagpipreach tayo minsan, di ba? Sa lahat ng religion, si Buddha patay, si Muhammad patay, di na buhay maguli. Di ba? Yung mga Diyos-Diyosan, si Gandhi patay. Sino pa ba ang iniidolo natin? Patay silang lahat. Si Jesus Christ, He lives forever. He resurrected from the dead. Diba? He was resurrected. Talagang nabuhay siya maguli. At maraming nagpatunay dito. Maraming nagpatunay, nagpasa-pasa. 2,000 years ago man yan. Pero hanggang ngayon nanatili ang mabuting balita na si Kristo bilang anak ng Diyos, nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, sumama sa piling natin. Naniniwala tayo na ang Creator mismo ay naging part ng creation. He partake this flesh na meron tayo, parang pumasok siya sa flesh na kanyang mismong ginawa. At ang matindi doon, that kind of flesh is limited at nakakaranas ng kamatayan. Pero walang ibang paraan para makapag-alay ng dugo, para matupad yung lahat ng ginagawa sa lumang tipan na kailangan mapatawad ang kasalanan sa magitan ng dugo. Wala naman dugo ang espiritu. May dugo ba ang espiritu? Kahit makakita ka ng anghel, saksakin mo. Hindi naman dudugo yun. Ang Ama. Paano magkakadugo? Ang Diyos, espiritu nga. Kaya kailangan niya maging o magkaroon ng katawan upang magkaroon siya ng dugo. At yung dugo na yon ang magiging dahilan upang mapatawad ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. So, yun ang talagang sign. Pero hindi na-discern ng mga Pariseo. So, nagkaroon ng discussion with the apostles in the boat. So, the apostles have been traveling with Jesus through all these events. And they had seen the confrontation with the Pharisees, the miracles, the feeding of the 4,000. Ito yung ikalawang feeding. Yung unang feeding, 5,000 men. Ngayon, ikalawa, 4,000 men.
So now they were once again crossing the Sea of Galilee, and Jesus tries to warn them concerning Pharisees and their hypocrisy. So the reason for this is that the apostles will also have to deal with these people in their ministry. Kahit sila kailangan mag-deal sa kanila. So Jesus uses a figure of speech that they don't understand. Hindi naintindihan. Ano yun? Yung sinasabi niyang leaven of the priest. O yung leaven, sabihin yung yeast or levadura ng mga pariseo, and explains that the Pharisees' false ideas introduced as doctrine from God had taken such a hold that the people accepted it as a law. Parang ganito, unleavened, ibig sabihin ng unleavened, walang levadura, hindi siya aalsa, parang flat lang siya na skyflakes ang mangyayari doon. Pero pag yung halimbawa, yung bread o yung wheat ay yung harina, sinamahan natin ng libadura, from flat na skyflakes, pag may libadura, aalsa siyang mas malaki. So, ibig sabihin, ang law ay yun yung walang halo na ibang law na ginawa ng tao. Pero yung yeast or yung leaven of the Pharisee, yun yung nagpakapal sa law. Yun yung ibig sabihin ng yeast of the Pharisee. So the apostles think he is scolding them because they forgot to bring the leftover bread from the feeding. Kasi ang nangyari, naiwan ng mga disipulo yung basket na may lamang mga tinapay. Naiwan nila, akala nila, pinaparinggan tayo ng kasi naiwan natin yung tinapay. Minsan ganun yung, di ba, may mga leader din ng church pag ang pastor nag-preach o kaya member ng church. Pag ang pastor nag-preach, akala nila sila yung pinapatamaan. Hindi nila alam. Ano lang yun? Urgently na binigay ng Lord na illumination or supernaturally, bigla mo na lang naikwento, naisingit, by the leading of the Holy Spirit yun. Pero para sa kanila, parang pinapatamaan na naman tayo. Pero hindi. Ang bagay na yon ay para sa talagang makasalanan. Kung tinamaan ka, ibig sabihin may kasalanan sa'yo na kailangan mong i-deal. So this shows how unsophisticated and hard-hearted they were, and certainly no match for the Pharisees. Next, number 74. Jesus heals a blind man. Yung kanina ang verse natin is Matthew 16:5-12 and Mark 8:13-21. Ngayon naman po, Jesus heals a blind man, Mark 8:22-26. Upon arriving on the other side, so nagpaganyan-ganyan siya. The people bring him a blind man to cure and does so in stages. Anong klaseng stage yun? Hindi gumamit siya ng medium. Anong medium ni Jesus? Yung saliva niya. So he put first saliva on his eyes, then laying hands on them. So this was probably done to help his faith develop in stages as well. First, saliva to know that Jesus was doing something from him. Then, complete healing once he realized that it was Jesus who was giving him sight. O diba, ang ganda ng logic. Kaya, meron ding kung tayo humihingi sa Panginoon ng healing, talaga namang may healing pa rin talaga na ginagawa si Lord hanggang ngayon. Hindi pwedeng wala, hindi natin pwedeng ikaila yun na God could still heal up to now. And hindi naman ibig sabihin na nag-pray ka tapos hindi nasagot agad ay hindi na miracle. Meron kasing tinatawag na gradual process ng healing. Kahit naman mga doktor ginagamit din yan ng Lord. Kaya yung mga tao na parang may sakit ka lang konti, doktor na agad. Kung yun hanggang dun yung faith ng taong yun. Yun yung way ng Lord sa kanya para siya gagaling. Diba? Kasi kahit sa doktor man yan o walang doktor, pag sinabi mong gumaling ka, galing yan sa Panginoon. Every good gift comes from the Father. Diba? Kaya kahit may gamot man o wala, healing pa rin yun. Galing sa Panginoon lahat yan. Yun nga lang, yung iba may medium sila. So, ang medium man nila ay yung medical or ni Joseph. Merong kwento nga na bumili siya ng gamot, dalawang klaseng gamot.
tinistak niya. Ngayon, meron siyang lagnat. And then sa lagnat niyang yon, ang nainom niya ay ibang gamot, hindi para sa lagnat. Pero gumaling siya. Dahil naniniwala siya na gagaling siya sa gamot na yon. So, di ba? Kahit mali yung nakain niya, hindi yung gamot yung nagpagaling sa kanya, yung faith. Saan mo ngayon ilalagay ang faith mo? Sa Panginoon? Di ba? Kung sa Panginoon at sinasabi mong may medium, o di ilagay mo doon, pero si Lord pa rin. Papagaling. Sana nakuha niyo yung point dito. Bakit gumamit ng saliva si Jesus Christ? Yun nga, para sa gradual healing. May part talaga na galing pa rin kay Jesus yung bagay na yon. It's not a way out from Him, but from inside of Him. So Jesus had been challenged. Ito na, Peter's confession. Ito yung about upon this rock I will build my church. So Matthew chapter 16, verse 13 to 20, in Mark 8, 27 to 30, Luke 9, 18 to 21. So ito yung confession ngayon ni Peter. So Jesus had been challenged by the Pharisees. Ano yung challenge na yun? And debated with them. Yun yung mga nakaraan. So he was still training and preparing his apostles to carry on their ministry. After all that had happened, he tested to see if they remained convinced of his identity. O baka pati kayo, hindi pa rin kayo sure kung sino ako. Diba? 3 years na sila magkakasama. 2 years higit na. So without this certainty, they would not be able to withstand what was to come in Jerusalem. Kung hindi dahil dito kung hindi dahil sa assurance na ito. So in the not too distant future, tinanong niya ito. So Jesus asked them for their assignment of Him. Ano yun? And Peter answers, sino ako? Kayo ay isang propeta, kayo ay si Elijah. Pero sabi ni Pedro, kayo ang Kristo. So Peter answers from the group in confessing Jesus as the Christ. You are the Messiah, sent from God. Now, Jesus wants them to be assured of this. But He is not prepared for them to confess this yet. This will come after His death and resurrection. Doon pa lang talaga niya mapapatunayan na siya yung the one, the anointed one, the Messiah, the Christ. At sa hermeneutics, pinaliwanag ko po yung context nitong Matthew chapter 16 na habang pinapaliwanag dito daw, Peter, upon this rock I will build my church. Nandun sila sa isang lugar kung saan may isang malaking tipak ng bato na may inukit na templo doon kung saan sinasamba ang mga pagano. Sinasamba ng mga pagano yung kanilang mga Diyos sa lugar na yun. May sayawan sila sa kabila. Then may isang malaking templo kung saan doon sila kumukuha ng tubig sa loob na pwede kang gagaling na pinaniniwalaan nila. So yung batong yon na malaki, bato rin ang ginawa ni Jesus Christ. At doon sa isang lugar, meron ding amphitheater doon kung saan they are gathering, yung mga elders tinatawag doon upang mag-gather sila. Kahit ito'y mga Gentile, ang tawag sa kanila ay ecclesia. Kumbaga, kapag ang mga elders ng iba't ibang mga group of people from their cities and they were called out, ang tawag sa kanila ecclesia. Kaya ang salitang ecclesia, it was already existed long before Jesus Christ was born. But that ecclesia is not a religious ecclesia. It is a political ecclesia. Political gathering, political fellowship para sagutin yung mga bagay na dapat or nagkakaroon ng conflicts, doon nila sinasagot para maging maayos yung community, magkaroon ng order doon sa ecclesia or group of elders. Ngayon, doon sinabi rin ni Jesus na upon this rock, ginamit niya illustration ng rock na nandoon. And then yung salitang ecclesia, that upon this rock I will build my ecclesia. At kung gusto nyo makita yung mga lugar, humingi kayo ng copy sa akin ng hermeneutics na na lesson.
At nagkaroon na po tayo ng 6 lessons ng hermeneutics. Kunin niyo po sa akin yung manood po kayo. Panoorin niyo, napakaganda ng lesson ng hermeneutics. Hindi ko po sasabihin dito yon. Yun na lang po ang panoorin niyo. So, let's move on. Number 76. Hanggang 81 po ito. Kaya nyo pa? Magandang gabi po sa mga nariyan na nakasubaybay. Brother Dante, Pastor Ajesa, Pastor Ramir, sa ating po mga taga-subaybay. Comment tayo kung saan po tayong lugar nakasubaybay ngayong gabi. At sa mga nasa Zoom natin, marami-rami na sila. Screenshot tayo mamaya, attendance. So Jesus foretells his death and resurrection. Now that they have expressed their belief in his true identity, Jesus can further teach them on the purpose of his ministry. Ano ba yung purpose ng ministry niya? To die and to resurrect according to the word. Yun yung nakalagay. So it was prophesied by Isaiah chapter 53. Diba? Meron po doon. So, mababasa po ito sa Matthew 16, 21 to 28, Mark 8, 31 and 9 to verse 1, and Luke chapter 9, verse 22 to 27. Yan, shoutout muna tayo from Sister Jennifer Contreras from Marikina. Ayan, bago ako napunta po dito sa Pangasinan, actually pinanganak po ako sa Marikina sa Amang. Yan. Marikenyo po ako. Diyan ako sa Marikina High School nag-aral. And sa PUP Santa Mesa tayo nag-college. So, blessed to meet you po, Sister Jennifer Aquino. Bagong estudyante rin po natin yan ng MBS. So, this is the first time he tells them this. And they are in shock. Talagang na-shock sila. So much so that Peter, once again, tried to talk Jesus out of doing this. He's trying to protect his vision of what Messiah should or shouldn't do and guarding his own place as an apostle. So, no good of being apostle of a dead Messiah, di ba? Parang, para saan pa yung pagiging apostol ko kung patay naman yung Kristo ko? Kaya talagang gusto nyo ipagtanggal. Sino po bang magtatangka sa inyo at pumatay? Papatayin ko din. Talagang napakapusok po ni Pedro dito. Pero actually, dun siya nasubok. Kung talagang willing ka bang mamatay, bakit mo iniwan nung nangyari na yung sinasabi niya? So may tendency na binibitawan si Pedro sa kanyang salita na which is doon siya sinubok pero doon din siya bumagsak. So Jesus rebukes him sharply for his human and selfish motives. Talagang na-rebuke siya. So minsan, may mga pagkakataon man na ganun na hindi kayo mabuti. May mga plano tayo magaganda. Tapos biglang na-reject. Sometimes, not only sometimes, may mga, alam ko, marami sa inyo, nararanasan yun. Halimbawa, pastor, tapos congregationalist ang inyong sinasakupan. Alam niyo na, ibig sabihin ng congregationalist, meron kang proposal, kailangan dadaan sa board, sa mga elder, ganyan. And they reject. Di ba? So, parang masasaktan ka. Bakit ganoon? Bakit ganyan? So, pag-pray lang natin kasi may time talaga na mapapatunayan mo kung talagang galing kay Lord yan, umuumanos sila o hindi, mangyayari. Maniwala kayo. Mangyayari yun. So, marami ding mga plans sa loob ng church na mismong yung mga leaders yung nagdi-discredit sa dapat mangyari. Pero alam nyo, si Lord ang nagpapatupad. Kaya, kahit sabihin natin, halimbawa, minsan, yung plano mo masyado kang mapangarapin. Talagang malaking pera involved. Yun yung faith mo. Hindi nila faith. Sa'yo ang binigay ang vision, hindi naman sila yung vision catcher. Hindi sila yung magpo-fulfill nun. Someone God will use to provide something for your God-given vision. Because si God ang nagbigay, di sa kanya magagaling ang provision. Gawin mo lang. Ang gagawin mo, sumunod. Di man sila makasabay,
Gugulat na lang sila, nandun ka na. They will see, oo nga, totoo. Grabe. So, tanggapin niyo yung rejection. That is healthy actually. Sa ating puso, hindi healthy kung mali yung pagtanggap natin sa mga rejection. But actually, yung rejection, makakatulong talaga yan. And even Jesus Christ was rejected. At kung hindi siya na-reject, mga kapatid, hindi siya namatay, paano na lang tayo? Di ba? Ano na? Wala. Hindi makapangyarihan ng testimonyo ng pagiging Kristiyano kung hindi namatay si Kristo. Kaya ang sabi ng mga Muslim, dinaya lang, hindi talaga namatay si Jesus Christ. Anong sense nun? 'Di ba? Paanong ipagtatanggol ng mga disipulo itong si Jesus Christ kung nag-usap-usap lang sila? Anong gagawin natin? Alam ko na, palitawin natin na namatay kunwari si Jesus Christ. Oo, magandang idea yan. Tapos ito pa, pinakamatindi, willing din tayong mamatay sa kanya dahil namatay din siya. Magandang idea yan, pero ang hirap sumunod pag hindi totoo. Di ba? Hindi ka mako-convince na maging martyr sa isang bagay na hindi totoong nangyari, na yung kinukwento mo ay isang palsong kwento. Hindi na mabuting balita yun. That's why talagang nangyari talaga kay Jesus Christ. Kaya tayo man, yung mga rejection, part yan ng crucifixion natin. I am crucified with Christ. Diba? I am crucified with Christ. Kasama yon yung rejection. I am crucified with Christ. Yet, I live, sabi niya doon, nabubuhay man ako, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Isa pa, sabi doon, kailangan ang buto ay mamatay muna at may tanim. So, yun yung mga, ganun yung nangyari sa rejection ni Jesus Christ Namatay, may tanim. So, he was rejected. Patay yung ano na yan, buto na yan. Walang kwenta yan. Rejected. Pero ano nangyari? Yun, nag-flourish yung buto. Namunga ng marami. Kaya kayo mga kapatid, tanggapin nyo ang rejection at umasa kayo. May mas magandang plano si Lord sa inyo. Amen? So, ganun din sa Panginoon. At may mga tao man na, ay hindi, wag tayong mag-retaliate. Tulad ni Pedro. Pag may magandang plano, wag tayong mag-retaliate. Dahil mapapahiya tayo. Minsan ganun din. Kapag may mga ibang tao, may plano, ikaw yung taong kumukontra doon, ikaw ang mapapahiya. Sabihin na lang natin kung ano ang loloobin ng Diyos para walang mayabang. Loloobin ng Diyos. Kung hindi ka looban, at least ang sinabi mo kung loloobin ng Diyos. Kahit gaano kataas yung pangarap mo at sinabi mo kung loloobin ng Diyos, isinama mo ang Panginoon sa iyong desisyon. Therefore, hindi ka masasaktan kahit hindi nangyari. O masaktan ka man, hindi ganon kasakit na para kang pinagtabunan ng langit at lupa. Bakit? Kasi ibinigay mo yung sagot sa Panginoon. Ang sagot nyo, hindi. O di, at least, masaya ka. Diba? O ganon. Kaya ang prediction ni Jesus Christ, mamamatay siya, mabubuhay ulit. Actually, ang ganda nga ng kwento, mabubuhay ulit ang ganda nga ng ending, happy ending Nahirapan lang sila sa proseso. Tayo rin, ganun din. Happy ending tayo lahat. Dito sa mundong ito, kahit tinapa na lang kinakain, mahal ng tinapa, no? Bagoong na lang at saka asin ang kinakain nyo Part yan ng proseso. Hayaan nyo. Yung mga gintong hinuhukay dyan sa bundok, lalakaran lang natin ang mga alikabok. Ispalto lang natin sa langit yan. Kaya huwag kayo mainggit. Amen. 77, the Transfiguration, Matthew 17, verse 1 to 13, Mark chapter 9, verse 2 to 13, and Luke chapter 9, verse 28 to 36. After the first prophecy of his death, he takes Peter, James, and John. Tatlo lang. So, ito yung inner circle ni Jesus Peter, James, and John. Up on a mountain, and he is transfigured into his glorious state. So, Luke says he discusses his coming death with Moses and Elijah. Sino daw nakita ni Jesus Christ? Moses and Elijah. Again,
Peter responds foolishly by wanting to make booth. Oh, gawa na lang tayo dito ng tent. Oh, tent, tabernacle, sukot. Parang gano'n. That will house all of them so they can stay on the mountain in this state. Parang ang sarap kasi eh. Ito na yung langit sa lupa. Dito na lang tayo. Kasi gusto rin niyang, huwag ka nang mamatay. Dito na lang tayo. So, ganun. At, ayun lang. Na-rebuke na naman siya doon. Pero doon niya narinig, God speaks saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him." So the point here is that Moses represents the law, and si Elijah naman, he represents the prophet. Now, God wants the people to listen to Jesus. Why? Because he fulfills the law, and he fulfills all of the prophecy. He is the king, and then the priest, and also prophet. Yun yung tatlong messianic fulfillment ng Old Testament to Jesus Christ, di ba? So he became the priest, the king, and the prophet. Kaya noon hati-hati, pero ngayon sa kanya lahat. So that's the transfiguration. Actually, ang daming revelation pa dyan or illumination eh. Kung ang two witnesses ba sa revelation ay itong silang dalawa din, si Moses din at saka si Elijah. Kasi yung two witnesses sa revelation, yung ginawa nilang dugo ang tubig at saka nagpababa rin ng apoy. Si Moses lang yung nakagawa ng ganun na himala sa Old Testament. At sa Old Testament din, si Elijah lang din ang nakagawa ng nagpababa ng apoy. Kaya possible na silang dalawa nga yung nasa Revelation. At pag-aaralan natin, meron pang dalawa. Sinasabi nila si Moses daw at saka si Enoch. Pero try natin talakayin sa eschatology. Kakaroon po tayo ng systematic theology 4, ecclesiology, study of the church, and eschatology, study about the end times. This coming last week ng June, after ng atin pong red flag, recognizing red flags in the congregation. Maganda yung topic po na yan. Huwag po kayong mawawala sa araw na yon. Sister Jennifer, from Marikina High School, batch 99. Ako po ay batch 2000. So, kabatch nyo po ang ate ko, Rodora de Vera. Batch 99 sila. Number 78, casting out a demon that the apostles could not. So, ito yung kwento na nagka-cast out sila ng demon, pero ba't hindi nila ma-cast out? Actually, sa nakaraang pag-aaral natin, when they were sent 2 by 2s, naka-cast out nila yung demon. Pero nung pagkakataong ito, medyo nagda-doubt na sila. Hindi na nila ma-cast out yung demon. Mababasa po yan sa Matthew chapter 17, verse 14 to 21, Mark chapter 9, verse 14 to 29, and Luke chapter 9, verse 37 to 43. And when they returned to join the other apostles, they were embroiled in an argument with the scribes over a healing they were unable to do. Hindi nila makaya. So Jesus casts a demon out of a boy and rebukes the apostle for their lack of faith and prayer. Yun ang problema. Okay? Lack of faith and prayer. Kaya pag lack of prayer tayo, lack of power talaga. So they had power to do this in the past, but had perhaps forgotten that every miracle and healing was based on faith in God, and they were taking more credit than they needed to do. So the argument with the scribe suggests that they may have wanted to impress them. Parang, ayan, nandyan yung mga eskriba. Tara, magpasikat tayo. Pagalingin natin to. Nangyari, palpak. Parang ganun na nangyari. Jesus Christ, talagang dahil siya ay sinugo ng Ama, lahat ay para sa kalwalhatian ng Ama.
Ngayon, ang daming healing na nangyayari, napapanood sa TV, sa kung saan-saan. Pero parang yung credit nasa kanila na. Yung mga mukha nilang naka-front sa mga tarpaulin ng lalaki. Patawarin ako ng Panginoon. Pwede namang pwede naman nang wala yung mga mukha nyo dun eh. Ang nag-glorify yung mukha nyo. Ewan ko lang. Naniniwala ako sa healing ng Lord. Pero yung credit kay Lord. Ang hirap din kasi yung bibigay mo yung credit kay Lord pero yung mukha mo papansin. Wag natin i-impress ang tao. I-impress natin si Lord. Amen po ba? Number 79, Jesus foretells his death and resurrection a second time. Matthew 17:22-23, Mark 9:30-32, and Luke 9:44-45. So between the first and second times, Jesus foretells of his impending death. Sinabi na niya at the second, between first and second time. And there are tremendous miracles and signs that take place. So still in the northern region, but further north and west. So yung una sa northern, then nagpa-north and west siya. And after he cast out the demon, Jesus mentioned again that he will eventually be killed. But this time, adds the idea that he will be betrayed. Yun na, sinasabi na niya na merong magkakanulo sa kanya. Yan yung mga panahon na yun. So they ask no more question of him because they do not like the answers he's giving them. They're in denial. Parang, hindi mangyayari. Hindi mangyayari yun. Parang imposible na pagkatapos nating 3 taon magkakasama-sama, meron pang makagawa nun. So, ganun din sa ating churches minsan, di ba? Nagkaroon ng conflict. Kung sino yung pinakamalapit sa inyo, yun din ang naging, nagkaroon ng betrayal sa inyo. Diba? Dalawa lang pwedeng mangyari dyan. It's either you will humbly be restored and accept that nagkamali ka. Pag matigas at magpakamatay, ibig sabihin ni umalis na lang. Ganun na lang po yan. Minsan, kapag may bagay na mahirap talaga madil, hindi nyo maiwasan. Mas maganda talagang umalis na lang. At kailangan tanggapin natin yung ganun. Number 80, money from a fish. Matthew chapter 17, verse 24-27. Each male 20 and over had to pay a temple tax. Pag 20 years old ka na, so magta-tax ka. Not to do so was an act of apostasy. Pag hindi mo ginawa, talagang rebelde ka sa inyong gobyerno. So Jesus claimed exemption because as the son of the Father, whose house was the temple, he should not have to pay. Ganun katindi ang kanyang claim. Exempted siya. So ganun. So but not post-stumbling, he miraculously makes a coin appear in the mouth of a fish that Peter catches in order to pay for himself and Peter. So some speculate that since Jesus only paid for himself and Peter and the other apostles were under 20 at that time. This makes sense? The average age at that time was around 50. So Peter was old and he died in 63 to 64 AD. So, magkakaroon tayo ng illumination dito. And John was very old, 100 AD. So, sa mga 80 to 90 siya, years old. Kaya possible, hindi ko sinasabing 100% na totoo tong sinasabi ko. Ang binigyan lang ng tax, na kukuha ng tax ay si Peter at saka si Jesus Christ. Si Jesus kasi 30 years old. Si Peter, hindi natin alam kung ano, pero kailangan niya mag-tax. At that time, hindi niya in-include yung iba pang mga disciple. This is the light. Possible talaga na ang mga disciple 19 years old pababa. Possible. Kasi kung hindi, lahat sana sila tinaksan. Kasi hindi naman sila exempted eh. Si Jesus nga, sarili niya, hindi niya in-exempt sarili niya. Diba? Kasama niya yung mga disciple. Pero bakit si Peter lang? Tsaka sinama niya din sarili niya. Obviously, si Jesus Christ, 30, 32, ganun.
pero nag-tax silang dalawa. Sa church, mas madaling i-disciple yung mga ganyang edad. Kaya samantalahin natin ang mga kabataan ngayon. Sila kasi yung pinakamapupusok. Ang mga matatanda, minsan sobrang busy na sa anak, busy na sa business, busy na kung saan-saan. Yung mga estudyante na willing sila mag-sacrifice sometimes, instead na, minsan pa nga may project sa school, mas pipiliin na lang church. Ay talaga yung commitment ng ganun. Yun na yung disciple mo. Kitang-kita mo na yung qualification, yung commitment, yung kaya magsakripisyo. Na kaya nilang iwanan yung bangka nila, kaya nilang lumusong sa tubig at maglakad sa tubig. Ganun sila katitindi. Kaya yun yung mga gamitin natin sa loob ng church, maaapoy itong mga to. That's why kabataan din ang ginagamit ng kaaway kasi alam niya, sila yung kalakasan ng kasamaan din kapag gusto talagang gumawa ng kasamaan. Yun yung pwedeng mag-hybrid ka, mag-breed, yung breeding area ng kasamaan ang college, high school student. Kaya habang ganun pa lang, maganda ay kumuha na tayo ng mga bingwit at mga lambat. Hulihin na natin itong mga ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kumuha tayo ng mga paraan. Gamitin natin ang social media. Diba? Mag-evangelize tayo. Campus ministry. Gawin po natin mga kapatid. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon, malapit na dumating ang Panginoon. And dito rin pinapakita ng Lord na sa kwentong ito na talagang ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay at pagkakataon. Hindi ko alam kung amazingly tumubo na lang yung silver coin or yung anumang coin ito sa bibig ng isda. Kung tumubo man ito na mula sa wala at nagkaroon, walang imposible kay Lord. Pero kung dadaan tayo sa process na lang sabihin natin, na halimbawa may nangingisda tapos may nakalaglag ng coin, dahil ito ay kumikinang na bumabagsak, akala siguro ng isda, ito ay maliit na isda rin, sardinas, ganyan, galunggong, kinain itong isdang mas malaki, pero pera pala. Tapos alam ng Lord na yun yung nangyayari doon sa karagatang napakalawak. And then, inutusan niya si Pedro, mangisda ka dyan, may mahuhuli kang isda na may kagat na coin. Na malayo pa yung isda, hindi pa lalakbayin pa lang ni Peter, and then magmi-meet sila sa gitna at the exact moment na bumagsak yung sima, at the exact moment na dadaan din yung isda, ay natupad yung sinabi ni Jesus Christ. Alam nyo, ang probability nun ay talagang napaka-imposible mangyari kung dadaan tayo sa natural. Mas ang hirap intindihin yung natural lang na ganun na pangyayari. Parang mas madali na lang sabihin na may tumubuong pilak kasi kaya ni Lord gumawa ng from nothing to something, ex nihilo. Like, he confessed and then wala. Nagkaroon na ng langit at lupa. He confessed na magkaroon ng ganito and then bigla, yun na. So, mas madaling intindihin yun actually. At sinabi niya, makakahuli ka ng isda at kung sino may isdang nahuli habang inaangat mo, tumutubo yung coin doon. Pero ang matindi, yung coin na ito, kapag wala yung marker ng mukha ng Cesar, hindi nila tatanggapin. Strange coin siya. So, ibig sabihin, talagang genuine to or possible talaga na itong ipinambayad ay natural coin. Ang hirap naman yung tumubo tas may marka na ng Cesar. Di ba? Kasi ibalik mo kayo. Sino yung mukha sa coin? Yun ang sinabi. So therefore, ang coin na ito, natatanggapin ni Cesar ay may mukha ni Cesar. Kaya, possible din yung may tumubo na lang, pero mas possible talaga, mas malaking possibility yung natural, yung pagkakakuha dito na alam ni Lord ang lahat ng pangyayari sa panahon na yon. Kilala niya yung isda, kilala niya rin yung nakalaglag niyang pera na yan sa eksaktong panahon
sa eksaktong lugar, sa eksaktong pag-utos, sa eksaktong pangyayari ng krisis na sinasabi na bagbayad kayo ng tax nyo, at alam ng Lord na merong may kagat na pilak yung isang isda dyan, o basta punta ka dyan, sakto. It's either God can command that kind of fish na nakakagat ng pilak na yon, o may narinig man siya na nalaglag yung pera ko sa ganito, ganyan-ganyan. O, kung kailan man yon at kilala ni Lord, alam ko kung ano yun yung gagamitin ko kasi questionin ako sa mga tax nito. Alam kasi ni Lord kung kaya niya i-predict ang kanyang kamatayan, alam din niya yung nasa puso ng mga Pariseo. Yun yung nakalagay doon nung pinagaling ni Jesus Christ yung yung ibinabasa yung paralyzed na may apat na kaibigan na inilaglag ibinabasa may bubungan. Sabi ng Lord, talos niya ang laman ng mga puso at isip ng mga Pariseo. Therefore, before that would happen, alam din ni Lord yung iniisip ng mga Pariseo. Kaya napaka-complicated. Isa ito sa mga himalang napaka-simple pero talagang matindi yung revelation or illumination dito sa pangyayaring ito. That it could remind us na sa gitna ng circumstance at crisis sa atin, mga questions, God can do a miracle in the midst of it. Even though we don't see, we don't hear, or hindi pa natin nararamdaman na experience, God is moving. God is at work. Amen? Kaya sa inyong sitwasyon ngayon, hindi nyo man alam, hindi nyo alam kung paano, God is at work. May mga taong naglalakad dyan, mayroon na siyang kinausap, mayroon na siyang bagay na inihanda para sa iyo. Langit nga di ba? Siya pang naghanda. Paano pa kaya yung sa lupa? Mas madali ngang intindihin at paniwalaan yung mga bagay sa lupa kaysa yung bagay sa langit. Bagay sa langit, di pa natin nakikita Yun ang gift talaga ng faith. Yun ang gift talaga ng faith sa atin. So if you have faith, believe, and you shall receive. Diba? Yun ang sabi ni Jesus Christ. So, praise the Lord. So God can provide. God will provide. Amen? So last, meron pa tayong 81. Bakit 8 hanggang 81 to Try natin i-open. Saglit lang po. 81 ito idagdag ko na lang next time. Sa mga kukuha ng atin pong PowerPoint, isasama ko po ito. Edit ko mamaya agad-agad after natin. So ito yung 81. Hindi pala siya na-encode or na-delete na naman. Kasi nakasama yung naisama natin yung lessons Maybe nag-jump up tayo. Pero alam ko na kompleto ko siya. Pag nagdi-delete kasi ako, marahil na isasama. So who is the greatest? Yung ating 81 is who is the greatest. Oo, nagawa ko po itong who is the greatest na patungan lang. Nawala So, na-delete ko siya. So, 81 tayo is the greatest. Matthew 18, 1 to 35, Mark chapter 9, verse 33 to 50, and Luke chapter 9, verse 46 to 50. Siya nga pala, sa lahat ng mga katapos ng Life of Christ, itong nakikita nyo po na ating teacher's manual, na ito po siya. Yung libre ngayon is student manual. So sa mga katapos, bibigyan ko nitong teacher's manual, Life of Jesus in Chronological Order by Mike Matsalong po. So yan po yung ginagamit natin ngayon. Sa mga katapos, bigyan nyo ako ng proof na natapos nyo lahat ng lesson. Okay, continue tayo sa number 81. Who is the greatest? Matthew 18, 1-35, Mark 9, 33-50, and Luke chapter 9, verse 46-50. A dispute arises among them as to who will be the greatest among them in the kingdom. Ito na yung pasikatan sila Kung baga ako
ako yung sa kanan. O, di ikaw sa kanan, ako sa kaliwa. Sino ba mas deserving sa atin? Mas malapit sa akin sa Lord. They're still very much under the impression that the kingdom will be some earthly form of government. Alam nila, earthly form ng government yung kingdom na time ni Jesus Christ. So Jesus responds to this with a variety of teachings. The childlike attitude needed to enter and stay in the kingdom. Dalawa, the danger of making a child of God lose their faith or leading one into sin. Tatlo, a discourse on how to deal with disputes among brethren, o go alone, bring another, o tell the church, etc. Yung mga disputes, di ba? And ikaapat, a parable about the necessity of forgiveness. The hard-hearted slave who refused to forgive. So, yun yung mga variety ng teachings na dinidil nito na kailangan mong maging gaya ng bata. Pakumbaba tayo, gaya ng mga bata. Diba? Kasi sila ay napaka-pure. Magkaaway sila ngayon, pati sila agad bukas. Hindi yan nagtatanim ng sama ng loob eh. Kamusta kayo? Diba? Minsan nga, pastor sa pastor, sasamaan ng loob, papansinan eh. Yun. Paano ka magkakaroon ng childlike attitude niyan? Diba po? Kaya tamaan ng tatamaan. Excuse me po. Totoo yung sinasabi ko, minsan ganun tayo. Wala na tayong childlike attitude. Ang nakalagay pa naman dito ay except you become like a child, you may not enter therein. Diba? Hindi ka makapasok sa kingdom of God. Ito matindi, except sabi niya. Katulad ito ng except a man be born again, he shall not enter. Ganito rin, except a man be this child, cannot enter. Kaya ang na-highlight lang sa atin yung sa salitang born again. Pagdating sa pagpasok sa kaharian ng langit, hindi na na-highlight sa atin yung kailangan mong maging child. Like convert to become a child. Convert talaga nakalagay, word by word, convert. Kaya ang conversion hindi lang religion, kapatid. Ang conversion natin ay conversion din ng puso, pagpakumbaba. Talagang Kristiyano ka na. Kaya mong bitawan yan. O patawad tayo. So all of these teachings are to try to make them understand that relationship in the kingdom are not based on being great through power or control, but being great based on love, mercy, and service. Kamusta ang mercy natin? Instead na naawa ka sa tao, ang ginawa mo ay sinumpa mo pa siya. Instead na maglingkod ka, ang ginawa mo ay gusto mo ikaw ang palaging paglingkuran. Hindi yan nagano sa akin eh. Dapat. So dahil mataas ang posisyon natin, ang gusto natin, sila yung magpupunas ng paa mo, punas ng pawis mo. Tinawag tayo ng Panginoon na lingkod at produkto na lang ng mga tao sa paligid natin yung respeto kung ano yung gagawin nila sa atin pabalik sa kabila ng ating paglilingkod sa kanila. Kaya wag tayo mag-expect na makapaglingkod sila sa atin na hindi natin sinasabi kung tayo mismo hindi natin ginagawa sa kanila ang paglilingkod kahit hindi nila sabihin. Diba? Kasi kung anong tinanim natin sa ating kapwa, sa mga tupa natin, hindi nangaanihin natin. Hindi lang lahat ay dahil sa successful ka na pastor or respetado ka na, mataas na yung naabot mo. Hindi natatapos talaga ang service. Ikaw pa rin at ikaw ang pwedeng sumandok sa kanin ng miyembro mo instead na ikaw palagi ang sasandukan nila. May time din na ikaw yung nag-aabot ng tubig na masaya kang naglilingkod habang sila'y nakaupo dahil yun ang calling natin. We have to serve them. Not only tayo yung wala man lang tubig dito na nagpaparinig. Inverted na actually. Hindi ko sinasabing masama yung nagre-request ka sa mga member na ikaw'y paglingkuran eh. Ang nakikita ko lang na mas maganda, mga kapatid, ay yung hindi pa rin mawawala sa ating puso na
paglingkuran ng mga tupa. Hindi lang sa pagpapakain ng salita ng Diyos, kundi sa ating mga gawa, simpleng mga bagay na ginagawa. Doon talaga magkakaroon ng impact yung ating ministry. At yun yung modelo na ginagawa nating standard para sa kanila. Na kahit ikaw yung tama, marunong kang humingi ng sorry. Yun ang isa sa pinakamahirap. Diba? So, Mark adds that they also wanted to condemn others who were not working in Jesus' name, but not a part of their group. And Jesus restrained them, saying that if you're with Jesus, you're with His followers as well. So, yun yung dinagdag ni Mark doon sa context natin. And with this, Jesus Northern Ministry will be coming to a close, will be coming to a close. So, makaklose na yon sa Northern Ministry. And then, meron pa tayong part 2, huwag kayong maglala. So, he will make more trips south, doon naman sa south, until the last week of his life that he will spend in the city where he will be rejected. Ito na yung sinasabi ko, yung rejection time niya. Condemned and be crucified. Kaya, ang ganda, panoorin nyo mula umpisa itong Life of Christ. Concentrate kayo. Kunin yung lesson, or dito sa pinapanood nyo ngayon, i-edit ko ito, ilalagay ko lahat ng link ng first lesson hanggang last. Bibigyan ko na lang ng time. Hindi ko man magawa mamaya, basta bibigyan ko ng time. Dami ko pang gagawin actually. At try nating lakaran, talaga napakaganda ng lessons na ito. So ito yung lesson natin. Ibig sabihin ay yung mga natutunan. At mamaya mag-share yung mga kasama natin sa Zoom. So understanding comes after faith. So note that every time the apostle expressed their faith in progressive degree. Progressive degree yung kanilang understanding sa faith. Hindi yung basta naniwala ka. Sa kanila kasi, bagamat naniniwala sila, pero marami silang hindi talaga maunawaan ng God. Okay? Kaya may hindi sila mapanampalatayanan kasi yung mga bagay na hindi nila maunawaan. But, hindi naman ibig sabihin na may faith ka ay naunawaan mo na lahat. Hindi rin yun ang ibig sabihin nito. No? Litin ko understanding comes after faith, pero hindi ibig sabihin na may faith ka na unawaan mo lahat. So note that every time, sa apostle lang ito, sa case ng apostles, case-to-case basis tayo, huwag tayong lalabas. Baka sabi niya, mali naman yung tuturo ng teacher natin. Sa case na ito, the apostles expressed their faith in progressive degrees, following Jesus, staying with Him, when others rejected. Di ba? Nag-reject niyo ba? Actually, acknowledge Him as the Messiah, Jesus rewarded them with a clearer vision of who He was. Sa kanila lang sinabi. Sa kanila lang na mga naniwala. Sa kanila sinabi na siya ay Messiah. So, He rewarded that faith with a great miracle, a vision, confirmation of their faith, that their faith was valid. And it's the same with us today. We don't get understanding, and when we believe, it works the other way around. O diba, yun yung sabi ko, di man natin agad naintindihan. But, when we believe, it works the other way around. I believe, I obey, then I grow in my understanding, and reassures that what I believe was true. So, I'm more sure now God's forgiveness and promise of the Holy Spirit than I was the day I believed and I was baptized. Diba? Mas parang yung naniwala tayo at nagpabautismo, medyo mababaw pa nun. Pero ngayon na naranasan natin at mas naunawaan natin yung pagpapatawad ng Diyos, yung mga promises niya ay totoo, at yung Holy Spirit na nariyan ay tumutulong sa atin, talagang we are rewarded. He has rewarded my original faith. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, understanding comes after faith. So, understanding comes after faith. So, faith muna and then understanding. Yun palang ibig sabihin nun. Sorry. So, unity to the head. Unity to the body. Ito yung number 2 na paliwanag natin. The apostles didn't want anyone claiming Jesus unless they were part of their group. So, Jesus said, if you're united to me, you're united to the body.
it also works in reverse. O reverse din. If you're not united to the body, you're not united to the head. So yun. So Jesus died for the church, his body, and union with him automatically means union with the church. Hindi pwedeng i-separate yan dalawang yan. Kaya nga ang church ang tawag body. Diba? Members of the body. So, kailangan may ka-body. Paano ka matatawag na church kung alone ka? Hindi pwede. Kaya, may unity talaga dapat. Amen po ba? So, ayan po yung mga lessons natin. At ito po yung ating third to fourth Passover topic number 5. At may continuation po yan. Ito yung i-read natin in advance. Paki-screenshot po sa mga nais mag-devotion at ito po ang ating gawing devotion. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na mga verses to read. Basahin po natin ito sa ating devotion.